Ang kwento ay nagsisimula sa alamat ng mga hunters. Sa loob ng maraming siglo, ang demonyong hari na si Guima ay nagpapadala ng kanyang mga tauhan sa mundo upang nakawin ang mga kaluluwa ng mga tao. Ang mga hunter naman ang lumalaban sa kanila gamit ang kapangyarihan ng kanilang tinig upang labanan ang mga demonyo at likhain ang Honmoon, isang panangga na nagpoprotekta sa mundo mula sa mga demonyo. Pinamumunuan ni Celine, ang mga hunter ay laging 3 babae na bumubuo ng isang musical trio habang lihim na naglalaban sa mga demonyo. Ang pangarap ni Celine ay malikha ang Golden Honmoon, isang makapangyarihang panangga na permanenteng magpapalayo kay Guima at sa kanyang hukbo sa sangkatauhan. Sa kasalukuyan, ang pinakabagong henerasyon ng mga hunter ay isang K-pop group na tinatawag na Huntrix. Habang naghihintay ang kanilang mga fan sa simula ng kanilang palabas, ipinapakilala ang bawat miyembro ng grupo. Si Mira ang itinuturing na black sheep ng kanyang pamilya at pinakarebelde sa grupo. Si Zoe ang rapper ng grupo at kilala rin bilang ang pinakamatamis na miyembro. Si Rumi naman ang lead vocalist at ang kanyang yumaong ina ay dating miyembro ng isang grupo ng mga hunter na tinatawag na Sunshine Sisters, kaya't parang anak na siya ni Celine. Habang nasa eroplano patungo sa kanilang palabas, kumakain ang Huntrix nang bigla silang tawagan ng kanilang manager na si Bobby, na nagtatanong kung nasaan na sila dahil naghihintay na ang kanilang mga fan. Napagtanto ng grupo na ang mga tauhan ng eroplano ay mga demonyo, kaya't lumaban sila habang kinakanta ang isa sa kanilang hit na awitin. Pagkatapos wasakin ng eroplano, tumalon sila palabas habang patuloy na nilalabanan ang mga demonyo sa hangin. Bago sila lumapag sa entablado, naubos na nila ang huling demonyo at nagpatuloy sa kanilang palabas sa harap ng libu-libong nag-aaliw na mga fan. Sa underworld, pinarusahan ni Guima ang kanyang mga tauhan dahil sa pagkatalo sa kamay ng Huntrix at sa pagbagsak ng kanilang misyon. Isang mata ng demonyo na si Ginu ang nagmungkahi ng isang plano para labanan ng Huntrix. Siya at ang 4 pang demonyo ay nagbago ng anyo at naging isang boy band na tinatawag na Saja Boys. Ang layunin nila ay akitin ang mga fan ng Huntrix upang mahina ang Honmoon. Sinabi ni Ginu kay Guima na nais niyang mawala ang kanyang masasakit na alaala bilang kapalit ng kanyang pagsunod. Plano ng Huntrix na magpahinga pagkatapos ng kanilang huling palabas, ngunit biglang inanunsyo ni Rumi ang paglulunsad ng kanilang bagong kanta. Kaya't kailangan nilang magsimula ulit sa promosyon. Habang nagre-record ng music video, biglang humina ang boses ni Rumi. Lumayo siya at doon nahayag ang mga marka ng demonyo sa kanyang mga braso. Isang flashback ang nagpakita na alam ni Celine na si Rumi ay half-demonyo mula sa kanyang ama at itinago niya ito kay Mira at Zoe. Upang maayos ang boses ni Rumi, bumisita ang grupo kay Healer Han, isang manggagamot na nakakakita ng tunay na pagkatao ng isang tao sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Binigyan niya sila ng mga toniko para kay Rumi. Sa paglabas nila, nakasalubong nila ang Saja Boys na pinamumunuan ni Ginu. Nagpakita ang grupo ng kanilang charm, ngunit naging bastos sila nang itulak ni Ginu si Rumi. Nag-perform ang Saja Boys sa Town Square at agad na nakakuha ng maraming fan. Agad na nakilala ng Huntrix na mga demonyo sila. Inanyayahan ng Saja Boys ang Huntrix sa isang variety show kung saan napilitan silang sumali. Pagkatapos ng palabas, hinabol ng Huntrix ang Saja Boys sa isang eskinita at sa isang bathhouse kung saan naglaban sila. Sa gitna ng labanan, nalaman ni Ginu ang lihim ni Rumi, ngunit hindi niya ito ibinunyag. Nagawa ng Saja Boys na makatakas at lalong humina ang Honmoon dahil sa patuloy na pagdami ng kanilang mga fan. Habang nagpaplano ang Huntrix ng susunod na hakbang, binisita si Rumi ng alagang ibon at tigre ni Ginu na nagdala ng imbitasyon para magkita sila. Nag-usap sila sa rooftop kung saan ibinahagi ni Ginu ang kanyang nakaraan.
Noong 400 taong nakalipas, namuhay siya sa kahirapan kasama ang kanyang ina at kapatid. Nakipagkasundo siya kay Guima para sa mas magandang buhay, ngunit nang makuha siya sa underworld, namatay ang kanyang pamilya sa kalye. Sinabi niya kay Rumi na ang kanyang mga marka ay tulad ng sa kanya, isang simbolo ng kahihiyan. Nagplano ang Huntrix na gumawa ng isang makapangyarihang kanta para sa Idol Awards upang talunin ang Saja Boys at mabuo ang Golden Honeymoon. Ngunit naging uncomfortable si Rumi sa lyrics dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Sa isang fan event, pinagsama ng Saja Boys at Huntrix at lumaganap ang chismis tungkol sa kanilang pairings. Sa dulo ng event, natouch si Gino nang bigyan siya ng isang bata ng drawing na nagsasabing may magandang kaluluwa siya. Habang lumalapit ang Idol Awards, lalong humina ang honeymoon at nagsimula ng magkalat ang mga demonyo sa mundo. Nakipaglaban ang Huntrix sa Saja Boys sa ibabaw ng tren, ngunit pagkatapos ng labanan, nawala ang mga pasahero, kinuha ang kanilang mga kaluluwa. Nagkita ulit si Rumi at Gino at ipinangako ni Gino na hahayaan niyang matalo ang Saja Boys sa Idol Awards. Ngunit nalaman ni Guima ang plano at pinarusahan si Gino na sinabing nagsinungaling ito kay Rumi tungkol sa kanyang nakaraan. Sa Idol Awards, nag-perform ang Huntrix ngunit dinaya ng Saja Boys ang palabas. Nabasag ang manggas ni Rumi at nakita ni Mira at Zoe ang kanyang tunay na anyo. Nagalit sila at iniwan si Rumi na akala niya ay itinraidor siya ni Gino. Sinabi ni Gino ang totoo na tinalikuran niya ang kanyang pamilya para sa sariling kapakanan. Habang nagwawagi ang Saja Boys, lalong lumakas si Guima at ginulo ang isipan ni Mira, Zoe at Bobby. Lumapit si Rumi kay Celine, ngunit kahit ito ay hindi na siya kayang tingnan. Sa galit, tinanggap ni Rumi ang kanyang demonyong pagkatao at sinabing masaya siya sa pagbagsak ng honeymoon. Nang kolektahin na ng Saja Boys ang mga kaluluwa sa Namsan Tower, dumating si Rumi at umawit na nagpalaya kay Mira at Zoe mula sa pagkakabilanggo ng kanilang isipan. Nagalit si Guima at sinugod si Rumi, ngunit sinalo ni Gino ang atake. Bago mamatay, sinabi niya kay Rumi na pinalaya siya nito sa pamamagitan ng pagmamahal. Gamit ang ibinigay na kaluluwa ni Gino, pinatalsik ng Huntrix ang Saja Boys at tinalo si Guima na ibalik ang honeymoon. Pagkatapos ng laban, nagpahinga ang Huntrix. Sa wakas, hindi na kailangang magtago ni Rumi at nagbonding sila sa bathhouse. Bago umalis, nakakita sila ng mga batang fan at nagpasya na tapos na ang kanilang pahinga. Habang lumalapit ang grupo sa mga fan, pinanonood sila ng ibon at tigre ni Gino mula sa itaas.